part nyo doon sa awit na yun? Marami, no? Maraming blessing doon. At isa doon yung tayo'y binili. Ano? Binili tayo sa dugo ng Panginoon. Binili saan? Ano? Well, sa pagkakalipin natin sa kasalanan at sa kaparusahan naghihintay sa atin, tayo ay niligtas. Niligtas sa malupit na Panginoon. Niligtas sa malagim na wakas. At tandaan natin, lagi natin pinipreach, libre ang kaligtasan. Di ba? Hindi ito pinaghihirapan. It is a gift of God. But at the same time, ang halaga nito ay walang hanggan. It's infinite. It has an infinite value. Dahil po ang kaligtasan natin ay tayo binili sa dugo ng Panginoong Yesus. Hindi ng pera, ng ginto, pilak, mga mahaling hiyas, but by the precious blood of the Lamb. And maybe meron sa ating nangangailangan ng motivation para maglingkod ulit sa Panginoon, patuloy sa Kanya. Wala nang mabigat na motivation kundi ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay para sa iyo. Upang hindi mo na ipagpatuloy yung buhay mo sa sarili mo, kundi mabuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Ang ating pong babasahin ay mula sa aklat ng Judges, mga hukom, chapter 6, verses 1 to 10. Ang ating pong preacher ngayon, galing pa sa malayong lugar ng Langaray, Brother Josie. Okay, preach sa atin ang God's Word. Tayo po tayong lahat at basahin po natin ang portion ng God's Word na ating pag-aaralan, Judges 6, 1 to 10. Basahin po natin ito ng tuwing kamakalawa, samahan niyo ako at sa huli. Ano ho? Basahin ko na po ito. Simulan ko na po sa verse 1, verse 2, samahan niyo ako. Alam niyo na po yung gagawin yan. Okay, verse number 1. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. At ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel. Dahil sa Midian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok, sa mga Yuning at sa mga Moab. Sapagkat tuwing mag-aasik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita at ang mga taga-silangan ay umaahon at sinasalakay sila. Sila ay nakampo sa tapat nila at kanilang sinisira ang bunga ng lupa hanggang sa may Gaza. At wala silang iniiwang makakain sa Israel, maging tupa, baka o asno man. Sila'y aahong dala ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila'y dumarating na para mga balang sa dami. Sila at ang kanilang mga kamelyo ay hindi mabilang, kaya't kanilang sinisira ang lupain sa kanilang pagdating. Gayon lumahang naghirap ang Israel dahil sa Midian, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Midian, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at ang kanyang tinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kayo aking pangungunahan mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalip. Iniligtas ko kayo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ng lahat ng mga nagpapahirap sa inyo at aking pinalaya sila sa harapan ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Panguli, at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magbibigay galang sa mga Diyos, ng mga Amoreyo, na ang kanilang lupain ay inyong tinatahanan. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Pagpalain ng Panginoon ang ating binasa, bigay po natin ang pagkakataon kay Brother Josie. Po tayo po muna ay manalangin, humingi po tayo sa Panginoon ng karunungan. Let's pray po. Nakilang Diyos, maraming salamat Lord sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Isang pagkakataon na kung saan, Panginoon, kami ay sama-sama na sambahin po kayo. At salamat Lord sapagkat mayroon po kaming kalayaan upang pag-aralan ang iyong salita. We pray Lord na i-bless niyo po ito, Panginoon, sa aming mga puso. Mapapalahanan po kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat po namin gawin. Na kung kami, Panginoon, ay mamuhay, Panginoon, sa kasalanan, ay hindi po ito, Panginoon, baliwala po sa inyo. We pray, Lord, na kausapin niyo po kami at papalahanan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Mahal na po kayo makaupo.
This month po, maraming mga estudyanteng nagtagumpay sa kanilang pag-aaral. Yung iba ay for how many years sa kanilang pag-aaral ay nag-graduate na din sa wakas. Pero marami ding mga guro na siguro nakapagpahinga na, pero katunayan walang pahinga. Okay? Pero marami mga guro ang namimiss ang mga estudyanteng mababait, pati na ang mga makukulit. So dahil nasa school po kami, ay palagi kong makikita na iba't iba yung mga ugali ng mga estudyante. Yung ibang estudyante naman ay tahimik lang, yung iba naman ay medyo madaldal, medyo makulit. Yung iba naman ay sobrang napakakulit na kung minsan ay maubos ang pasensya mo na lagi itong marinig sa mga ibang teachers na kahit ako minsan, last chance muna. Last chance na lang talaga. So parang ang pasensya mo ay mauubos na. No? Mauubos na talaga. Baka hindi ko alam kung anong mangyayari, di ba? Sabi ko, wala naman akong license, pero mas nakukunin ng government sa akin. Pero mas lalo kong ingatan ang testimony ko dahil ako ay lingkod ng Panginoon. Tayo ay mananampalataya. Masira ang ating testimony. Kahit sobrang parang naubos na ang pasensya mo, nang doon pa rin yung pagbigay ng one more chance, okay, sa mga estudyanteng makukulit. At palagi nating marinig ito, last chance muna lang to. Hindi lang sa mga guro, doon sa kanya mga estudyante, sa ating sa inyong mga anak, sa ating mga anak, kung minsan marinig natin to, isang beses na lang talaga. Last chance na lang kapag maulit pa to, diba? Siguro narinig natin to sa mga asawa ninyo na last chance na lang. Na kapag magkamali ka pa, wala na tayo, hiwalay na tayo. Last chance na lang talaga. Dahil sa ganon, may kung minsan ang ating pagbigay ng maraming chances ay may mapuputol din hanggang doon na lang ang pagbigay sa atin ng chance. Ganyan kadalasan na binibilang po natin ang pagkakataon ng magbigay ng chance. Sinusukat natin ang pagpapatawad natin sa isang tao na kagawa ng mga kasalanan sa atin. May hangganan din ang ating pagbigay ng chance. Bilang tao, limitado di po ba ang ating mga pasensya at ang ating mga puso din po ay napapagod. Ngunit kapag tinitingnan po natin sa salita ng Diyos at kapag tinitingnan po natin kung sino ang Diyos, siya ay lubos na naiiba. Marami sa atin ang nagkasala, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, hindi lang 4, kundi maraming beses. Kahit sa isang kasalanan na paulit-ulit nating ginawa. Ngunit ang Diyos ay hindi katulad sa atin bilang tao. Na isang chance lang, 2 chances lang, 3, 4, 5, hanggang saan ang pagbigay mo ng chance. Hindi sinabi ng Panginoon, last chance muna. Sa halip, patuloy niyang tinatawag ang kanyang bayan, ang mga tayo na manumbalik sa kanya. Okay? Kinukumbinsin niya tayo sa ating mga kasalanan at pinapatawad niya tayo muli, again at again. So kaya nga sinabi sa Biblia na ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Appreciate natin yan. At isang blessing na ang habag ng Diyos ay new every morning. Madalas tayo magbigay ng isa pang chance, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng maraming chances, maraming pagkakataon dahil ang kanyang biyaya ay mas dakila kaysa ating pagkukulang at pagkakasala. So dahil kung ang Diyos ay patuloy ng papakita ng kanyang biyaya at katapatan sa atin, nararapat nating tugon sa kanya, mga mananampalataya ay hindi patuloy na pagsuway, kundi patuloy na pagsunod. Ito po ang ating theme sa umagang ito, at ito po ang ating theme dahil ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang biyaya at katapatan sa atin. Patuloy niyang pinapakita ang habag sa atin. Mga manampalataya, nararapat nating tugon ay hindi patuloy na tayo ay gumawa ng kasalanan sa Panginoon.
buhay pa rin tayo. Grace yan. Salamat sa Panginoon, biyaya ng Panginoon yan. Na kung minsan na hindi tayo magtapat, pero maraming blessing. Di ba? Grace ng Panginoon yan. Hindi dapat abusuhin natin ang grace ng Panginoon. Pero dahil ang Panginoon ay tapat sa atin, dahil sa biyaya na tinanggap po natin galing sa Panginoon, ang ating tugon ay hindi tayo mamuhay sa disobedience o patuloy na pagsuway, kundi patuloy na pagsunod sa Kanyang salita. Knowing na napaka-gracious ang Panginoon, napakatapat ang Panginoon, ito ang ating tugon. Mga mananampalataya, mamuhay tayo na sumunod o sa Kanyang salita. Ang ating paksa sa umagang ito, pamumuhay ng may buong pagsunod sa salita ng Diyos. Living a life of wholehearted obedience to the Word of God. Kapag sabihin natin obedience, wholehearted obedience, kasi may half-hearted obedience na disobedience pa rin yan. Di ba? Disobedience pa rin yan. At naisip ko, kahit sa sarili ko, kapag sinabing simpleng salitang obedience, ay mahirap yan. Okay? Mahirap yan. May mga kadalasan sa atin dito, ay may mga asawa, may mga anak. Siguro naranasan ninyo ito sa inyong mga anak na kahit sila ay hindi basta-bastang mag-obey sa sinabi mo, sa inutos mo. Iba ang mga bata ngayon, dapat may kondisyon, dapat may motivation. Di ba? Hindi na tulad dati, napakitaan mo lang ng isang ganong pamalo, agad na yun, okay? Ngayon, dami mo pang kailangang pakiusap sa inyong mga anak. Hindi ko pa naranasan to, pero nagsimula na. Okay? Siguro, anak, kapag gawin mo to, sige anak, mag-Jollibee tayo, sige. Okay? Sige anak, kapag gawin mo to, sige, bigyan kitang gawin. Okay? Struggle tayo ang salitang obedience. Lalo na sa salita ng Diyos. Struggle tayo. Kasi maraming, bilang mga mananampalataya, maraming bagay na dapat nating gawin. Dahil ang ating ultimate goal ay luwalhatiin ang Panginoon para sa Panginoon. So obedience ang ating tugon. Dahil nga sa grace at faithfulness ng Panginoon. Kung tingnan po natin ang background of the story ng Judges po, chapter 6. Ang aklat ng hukom, bago po ang background or ang setting of the story, ay isang malinaw na larawan ng kalagayan ng tao kapag lumayo sa Diyos. Ito'y naglalarawan ng panahon sa kasaysayan ng Israel pagkatapos po namatay ang kanilang leader na si Joshua. Pagkatapos ni Moses, si Joshua na ang nag-lead. Nung siya ay, bago po sila magkaroon ng hari, okay? Sa panahong ito, walang matatag na leader at ang bawat isa ay gumagawa ng sa tingin nila ay tama. Sa tingin nila ay tama, ginagawa nila. At ito ang nakakalugod na paulit-ulit, nakakalungkot na paulit-ulit po sa tema ng aklat ng Book of Judges. Ang Israel ay nagkasala at tumalikod sa Diyos. Ganon, palaging ganon. Sila ay nagkasala sa Panginoon at pinahintulutan ng Diyos na sila ay mapasilalim sa kaaway bilang correction. Bilang correction sa kanila. At sa gitna ng hirap, sila ay dumaing sa Panginoon o humihingi ng tulong sa Diyos. At ang Diyos ay nagpapadala ng hukom o tagapagligtas upang sila ay iligtas. May kapayapaan sa loob ng ilang panahon. Pero pagkatapos muli na namang bumalik sa kasalanan ang bayan ng Israel. Ganun po sila. Okay? Na gumawa ng kasalanan, matagal pa bago nila kilalanin na sila ay nagkasala sa Panginoon. Tingnan mo dito, 7 years, di ba? 7 years po sila bago po sila tumawag sa Panginoon. Gumawa ng kasalanan, dumaing sa Panginoon, humingi ng tulong,
Ang Panginoon ay gracious nga ang Panginoon, mahabagin ang Panginoon, at dinggin ng Panginoon ang kanilang mga daing, ang kanilang mga hiling, magpadala ang Panginoon ng magligtas sa kanila. Pero pagkatapos ng kabutihan ng Panginoon ay pakita sa kanila, malimutan naman nila ang kabutihan ng Panginoon. Balik naman sila sa dating buhay nila. Kasalanan, manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, tulungan sila ng Panginoon, kasalanan naman. Ganon ganito po ang cycle sa book of Judges. Pero sa halip na sila ay patuloy na tumawag, patuloy na nagpapatawad at nagligtas po ang Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, ang Judges ay hindi lamang kwento ng pagkabigo ng tao. Ito rin ay kwento ng katapatan at biyaya ng Diyos sa kabila ng paulit-ulit na pagsuway ng kanyang bayan. At dito tayo hinamon, kung ang Diyos ay patuloy na tapat, tayo ba ay patuloy ring nagtapat sa ng pagsuway? Muli na naman silang tumalikod sa Diyos dito. Ang sitwasyon ng Israel, dahil sa kanilang kasalanan, pinahintulutan sila ng Diyos dito na sila ay mapasailalim ng kaaway na tinatawag na Midian or Midianites. Ang Midianites, kung i-flash po, Brother Jason, yung chapter 6, paulit-ulit na umatake po sa Israel, sa bayan ng Israel. Paano nila umatake? Of course, mayroon silang mga paraan po dito, mga techniques, para matalo ang mga kalaban, ang bayan ng Israel. So, ninakaw nila ang ani, kinuha po nila ang mga lahat ng hayop, sinira ang kanilang kabuhayan, nagdulot ng matinding takot at kahirapan sa bayan ng Israel. Sobrang hirap. Kaya ang Israel po, ang bayan ng Israel ay nagtatago sa kuweba. At sa bundok, nawalan ng pagkain, nabubuhay sa takot at pangamba. Kung may mga anak ka, siguro marinig natin yung iyakan nila. Dahil sa gutom, marinig natin yung iyakan nila dahil sa takot. Ito ang nangyari po dito sa chapter 6. Ang dahilan ng kanilang paghihirap ay malinaw sa verse 1. Verse 1. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng pitong taon. At ang Midian ay nagtagumpay laban sa Israel. Dahil sa Midian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok, sa mga yungib, sa mga muog. Sapagat tuwing maghahasik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita at ang mga taga-silangan ay umaahon at sinasalakay sila. Sila'y nagkampo sa tapat nila at kanilang sinisira ang bunga ng lupa hanggang sa may Gaza. At wala silang iniwang makakain sa Israel, maging tupa, baka nila asnuman. Sila'y aahong dala ang kanilang kawan at ang kanilang mga tulda at sila'y dumarating na parang mga balang sa dami. Sila at ang kanilang mga kamilyo ay hindi mabilang, kaya't ang Diyos ay hindi agad bumitaw sa kanila. Makita natin sa verse 7 down to verse 6, dahil sa verse 7 down to verse 10, dahil sa verse 6, dahil sa sobrang hirap na nila, ito, verse 6 muna tayo, Brother Jason. Yan. Verse 6, gayon, lubang naghirap ang Israel dahil sa Midian. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Dahil sa sobrang hirap na talaga nila. 7 years palaging ganito ang nangyari sa bayan ng Israel. At pinahintulutan niyon ng Panginoon dahil nga sa kanilang dahil nga sa evil, dahil nga sa kasamaan o masamang bagay na ginagawa po nila. At makita po natin po dito sa verse 7 down to verse 10, kahit sila ay paulit-ulit na nakasala, ang Diyos ay hindi agad bumitaw sa kanila. Nung sila ay tumawag sa Panginoon, sa verse 7, nagpadala ang Panginoon na anon at pinapalahanan sila ng Diyos. Nasabi ng Diyos, sabi ito, nagsugo ang Panginoon isang propeta sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel.
kayo'y aking pinangunahan mula sa Ehipto at ilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. Verse 9, iniligtas ko kayo sa kamay ng mga Ehipsyo at sa kamay ng lahat ng mga nagpapahirap sa inyo at aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Sa verse 10, at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magbigay galang sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang kanilang lupain ay inyong tinahanan. Ngunit hindi niyo dininig ang aking tinig. Nagpadala ang Diyos dito ng isang propeta upang kausapin sila bago sinabi ng Panginoon ang mga ito kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila. So, sabi ng Panginoon, ako ang nagligtas sa inyo. Bakit kayo lumayo? Bakit hindi niyo sinunod ang aking salita? Ibig sabihin, bago man dumating po dito si Gideon, dahil pagkatapos ng verse 1 down to verse 10, ay tumawag ang Panginoon sa isang tao na simple lang. Yan po ay si Gideon, na upang tulungan sila na manumbalik sa Panginoon, upang tulungan sila iligtas sa kamay ng mga Midianites. At dito po makita po natin na ang grace ng Panginoon. At dahil po dito sa kabila ng namuhay ang bayan ng Israel sa kasalanan, nandyan pa ang Panginoon upang tulungan sila. Hindi na wala ang grace ng Panginoon, di ba? Kahit na napakasama natin, kahit na sobrang disobedient tayo, sinuway po natin ang kanyang salita. Isa yan sa mga bagay na na-appreciate ko sa katingian ng Diyos, na kung mayroon akong pasalamatan sa Panginoon, yung habag ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, kasi araw-araw tayo nakasala sa Kanya. May mga pagkakataong Panginoon sa kanila, hindi nagtapat ang bayan ng Israel sa Panginoon. Opposite ang kanilang tugon. Pero sa kabila, kahit na mahabagin ang Panginoon, mayroon pa rin pong consequences. Sabihin natin, maraming consequence na ibigay ang Panginoon. Ito po ang ating unang punto. Ang pagsuway sa Diyos ay nagdulot ng masakit na kaparusahan. Disobedience to God brings painful consequences. So, ang pabaya sa pagsunod sa Diyos, alam niyo po mga kapatid, nagdulot po ito ng masakit na bunga. Ang kapabayaan sa pagsunod sa salita ng Diyos ay humantong po ito sa masakit na kaparusahan sa kanila. O ang hindi maingat sa pagsunod sa Diyos ay may ibigay ang Panginoon na bunga. Nagsimula ang talata sa malinaw na dahilan ng kanilang kalagayan. At ang mga anak ni Israel sa verse 1 ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ano ang masama? Ano ang evil na kanilang ginawa? Bagamat hindi po detalyado sa mismong verses dito sa ating verse sa Judges chapter 6. Pero batay po sa konteksto ng aklat ng hukom, mayroon po silang masamang ginawa sa harap ng Panginoon. Sa Judges chapter 2, verse 11 down to verse 10, at ang mga anak ni Israel ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ano ang masama na ginawa nila? At naglingkod sa mga Baal. Iniwan nila ang Panginoon at naglingkod sa Baal at Astaroth. So malinaw po dito na ang masama na ginawa po ng Israel ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito ang pangunahing kasalanan nila, idolatry. Ipinakita po nito ng kasalanan sa chapter 6 verse 1 ay hindi bago. Hindi bago. Ito ay paulit-ulit nilang ginawa. Dahil nga doon sa land of Canaan, sa lupa na ibinigay ng Panginoon sa kanila, nangdoon pa rin yung mga Diyos-Diyosan ng mga Amorites. Nangdoon pa rin. So, pero ito, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan
ay paulit-ulit po nilang itong ginawa. At alam natin na talagang ayaw ng Panginoon ito. Jealous ang ating Panginoon. Kaya sa Exodus chapter 20, talagang isa yan sa mga utos ng Panginoon na hindi sambahin, hindi yuyuko sa mga idols. So, pagsamba ng Diyos-Diyosan, isa po yan sa masamang ginawa nila. Pangalawa, sa Judges chapter 10 verse 6, ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng masama at iniwan ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. So ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal, kay Astarte, sa mga Diyos sa Syria, Sidon, Moab, na mga Amonita at sa mga Diyos ng mga Filisteo, at pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Pagtalikod sa Panginoon. Kahit alam nila na hindi tama itong ginawa nila. At sa Judges chapter 3 verse 5 down to verse 6, Judges chapter 3, at ang mga anak ni Israel ay nanirahan sa gitna ng Kainita at Akinian, at sila ay nag-asawa ng kanilang mga anak at naglingkod sa kanilang mga Diyos. So pakikiayon po sa paganong kultura sa paligid po nila. Nakihalubilo sila sa mga paganong tao hanggang sa nakisama sa kanilang pamumuhay. Di ba? So nag-compromise sila, nakisunod sa kanilang kultura, at kalaunan, sumamba na rin po sila sa mga Diyos-Diyosan. So ito ang dahilan kung bakit sila napunta sa idolatry, compromise with the world. At sa Judges 6 verse 10, hindi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Ito ang pinakabuod sa lahat. Alam nila ang utos ng Diyos. Alam nila, hindi po sila ignorante po dito, pero hindi nila ito intentionally, hindi nila ito sinunod. So ang kasalanan ng Israel ay mismo, ay sinabi ng Diyos sa 6 verse 10. Balikan natin ang chapter 6 verse 10. Ito ang tunay na problema. 6 verse 10. Yan, chapter 6 verse 10. So last praise, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Sa kabila ng alam na ninyo ang lahat, okay, kung ano ang tama, kung sino ang inyong sasambahin, pero ganito pa rin. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. So mga kapatid, in summary sa salitang masama na ginawa ng bayan ng Israel sa Judges chapter 6 verse 1 ay malinaw sa kasulatan. Sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan, tinalikuran ang Panginoon, nakisama sa paganong kultura, hindi sumunod sa kanyang utos. Na ibig sabihin na ang kanilang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Ito ay malinaw na pagsuway laban sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang sila kulang sa pagsunod, sila po ay lumihis at namuhay talaga sa kasalanan. Sa point A, piliin ang pagsunod sa Diyos kaysa pagsuway. Choose obedience over disobedience. Kailangan natin dito minsan na manindigan kung ano ang piliin mo. Diba? Manindigan ka, piliin ang tama. Piliin ang pagsunod sa Diyos kaysa pagsuway. Mga kapatid, kung tingnan po natin sa Judges 6 verse 1, malinaw ang sinabi ng Diyos. Ang mga anak ni Israel, ang bayan ng Israel, gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ito aksidente na ginawa nila. Ito ay basta pagkakamali, hindi ito basta pagkakamali lang. Ito ay isang malinaw na pagpili nila. Okay? Mayroon silang pagpili, mayroon silang pagpilian. Mga rebolto, Diyos-Diyosan, o Diyos, at tunay na Diyos, na makapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos na hindi nakikita, pero patuloy na nagbigay po sa kanyang mga salita kung ano ang dapat nilang gawin. Mayroon silang pagpilian, pero ano ang ginawa nila? Pinili ng bayan ng Israel ang hindi pagsunod sa Kanya, ang hindi pagsunod sa Kanyang salita. Pinili nila ang kasalanan. Pinili nila ang mga bagay na alam nilang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero pinili nila. At dahil doon, naramdaman nila na ang bigat ng kanilang pagpili. So mga kapatid, ganyan ang kasalanan. Hindi basta-basta nangyari lang sa atin. Diba? Kapag
Kapag gumawa ka ng kasalanan, hindi ito basta-basta nangyari lang, kundi kung minsan pinaplanuhan, no, di ba? Kung minsan pinaplanuhan mo yan na gawin yan, ito ay resulta ng mga desisyong ginawa natin araw-araw. Kaya makita natin dito isang napakalagang katotohanan na ang bawat pagsuway ay may pinanggalingang pagpili. Okay? Ang bawat pagsuway natin sa salita ng Panginoon ay may pinanggalingang pagpili na galing sa ating puso. Yan ang pinili mo. Pero may option ka. Dapat mong piliin kung ano ang mga bagay na magbigay kalugod-lugod sa Panginoon. At dito pumasok ang habon ng Diyos sa atin ngayon. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos na umiwas sa kasalanan, kundi pumili ng pagsunod sa Kanyang salita. Piliin mo. Minsan mahirap. Pero kailangan nating manindigan na piliin ko to sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. So dahil sa araw-araw, bawat isa sa atin ay naharap sa dalawang pagpilian. Sumunod ba ako sa Diyos kahit mahirap? O susunod ako sa gusto ng aking laman kahit alam kong ito ay mali? Struggle tayo dito sa mga bagay na ito. Struggle tayo. Sundin ko ba ang Panginoon? O sumunod? O sundin ko ang gusto ng aking laman kahit na ito ay mali? Mga kapatid, hindi tayo neutral sa araw-araw na buhay. Araw-araw may pagpilian, may pagpili tayo. At ang bayan ng Israel, nagpapakita sa atin na isang mabigat na halimbawa na kapag pinili mo ang kasalanan, may kapalit itong pagdurusa. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin ngayon ay malinaw: piliin ang pagsunod ng Diyos kaysa pagsuway. Hindi dahil madali ang pagsunod, kundi dahil ang pagsunod sa Diyos ay daan ng kapayapaan, katapatan niya sa atin. So mga kapatid, huwag nating hintayin na dumating tayo sa punto na magdurusa bago pa tayo manumbalik sa Panginoon. Kung kinausap ka ng Panginoon sa Kanyang salita, manumbalik ka na sa Kanya. Ngayon pa lang, magdesisyon ka na manumbalik sa Kanya. Piliin nating pagsunod sa Kanya. Dahil kung makita po natin dito, may epekto ang pagsuway na ginawa po nila. Ang epekto ng pagsuway ay matinding pagdurusa. Verse 2 down to verse 4. Verse 2 down to verse 4. At ang Midian, ito po, pinahintulutan po ito ng Panginoon. Okay? Ang Midianites, kung bakit nila ganun, ang ginawa po nila sa bayan ng Israel, dahil pinahintulutan ng Panginoon bilang pagpalo sa kanilang mga kasalanan. At ang Midian ay nagtugumpay laban sa Israel. Dahil sa Midian ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga taguan sa bundok. Nagtatago na sila dahil sa takot. Mga yungib at mga muog, sapagkat tuwing maghahasik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita at ang mga taga-silangan ay umahon at sinalakay sila. Sila'y nagkampo sa tapat nila at kanilang sinira ang mga bunga ng lupa. Sila ang mag-harvest hanggang sa may gasa at wala silang iniwang makakain sa Israel, maging tupa, baka o asno man. So napakahirap ang kalagayang ito. Napakahirap. Matinding kahirapan ang nangyari po sa bayan ng Israel dahil sa kanilang pag-disobey, dahil sa pagsuway po nila sa Panginoon. Magbigay po tayo dito ng application. Huwag nating isipin na kapag gumawa ka ng kasalanan, ay okay lang. Huwag mong isipin na kapag hindi tama ang ginawa mo sa Panginoon, wala itong epekto sa spiritual life mo. Okay? Wala itong epekto sa buhay mo. Nakaka-epekto yan. Maliit na bagay, dyan magsimula. Maliit na makamunduhan ang ginawa mo, magsimula ang kasalanan. So huwag nating isipin na kasalanan ay walang epekto sa buhay mo, sa spiritual life mo. Malaking epekto yan. At ang maliit na pagsuway ay maaring magdala na malaking bunga. At dito natin makita na ang Diyos ay banal at seryoso sa kasalanan. Dinidil, hindi hinayaan ng Panginoon ang mga kasalanan. Bawat pagsuway natin sa Kanya ay hindi yan hinahayaan ng Panginoon. May pagpalo. May
may bunga ang kasalanan na ginagawa. Kaya piliin po natin na sundin po ang Panginoon. Sa point B, bawat gawa ng pagsuway ay may kaakibat na bunga na hindi natin ito matatakasan. Every act of disobedience has a consequence we cannot escape. Baka isipin mo na okay pa naman ako ngayon. Wala pa namang masamang nangyari sa akin. Naging successful pa rin ako sa career ko, sa buhay ko, kahit na kasalanan ang ginawa ko. Wala namang nakakaalam. Pero mga kapatid, ito ang katotohanan na makikita po natin sa salita ng Diyos, kahit sa story ng Bayan ng Israel, na every act of disobedience ay may kaakibat na bunga at na hindi natin ito matatakasan sa Panginoon. So, ang ibig sabihin na kung ano ang itinanim mo, what we sow in disobedience, we reap in suffering. Hindi ito simpleng prinsipyo lang ng buhay. Ito ay katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sa Judges chapter 6, nakita po natin ito sa Israel. Sila ay nagkasik ng pagsuway sa Diyos. At ang ani nila ay takot. Naani po nila ang gutom, pang-aapi. Hindi sila nakatakas sa bunga na kanilang pinili na pagsuway. So mga kapatid, ganyan ang kasalanan. Maaring nating maitago ito. Maaring maitago natin ito sa tao. Maaring pwede ako mag-post sa Facebook na hindi mo alam. Okay? Ako lang ang nakakaalam. Yung mga friends ko lang, yung mga katrupa ko lang ang nakakaalam. Pero sa mata ng Panginoon ay kung kasalanan ang pinopost mo ay wala kang maitago sa Panginoon. Maaring itago natin ito sa tao. Maaring hindi agad maramdaman mo, pero darating ang bunga nito sa buhay mo. Hindi yan pinalampas ng Panginoon. Kaya sinabi po sa salita ng Diyos sa Galatians chapter 6, verse 7 down to verse 8, do not be deceived. Galatians chapter 6, verse 7 down to verse 8. Ayan. Siguro may Tagalog dyan dahil English ang nalagay ko. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin. Okay? Hindi natin siya maaring lukuhin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang naghasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-ani ng kasiraan. Subalit ang naghasik ng Espiritu mula sa Espiritu ay mag-ani ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, hindi tayo magtanim ng kasalanan at mag-ani tayo ng biyaya. Hindi tayo pwedeng maghasik ng pagsuway at umaasa ng kapayapaan. Yes, binigyan ng Panginoon ang kanyang grace. Pero hindi yan pinabayaan ng Panginoon. Akala mo okay lang naman pala ang Panginoon. Kahit namuhay ako sa kasalanan. So mga kapatid, ang kasalanan ay parang binhing itinanim mo. Na ito ay maliit na buto lamang. Sa una, maliit lang ito. Mukhang walang epekto, pero sa tamang panahon, yan po ay tutubo at magbunga sa iyo. Magbunga ito ng pagkasira sa spiritual life mo. Kaya po sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay hindi po blessing, di ba? Kundi kamatayan, pagkasira at spiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag nating maliitin ang kahit maliit na pagsuway natin sa Diyos. Dahil ang maliit na kasalanan kapag pinabayaan ay nagiging malaking problema sa ating buhay, sa ating spiritual life. Kaya po mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, habang may panahon pa, habang may biyaya pa, patuloy na binigay natin sa atin ang Diyos, pumili tayo ng pagsunod sa Kanya. Pumili tayo ng pagsunod sa Kanya. So, application ng kasalanan ay maaaring magbigay ng pansamantalang kasiyahan. Diba? Ngunit ang kapalit nito ay pangmatagalang pagdurusa. Tulad po sa bayan ng Israel. 7 years. Pinurusahan po sila ng Diyos. Dahil po sa kanilang pagsuway sa salita ng Panginoon. Kaya, point number 2, okay? God's discipline is certain. And painful po ito to show how serious sin really is. Ang disiplina ng Diyos ay tiyak at masakit upang ipakita kung gaano kaseryoso
para sa Diyos ang ating mga kasalanan ginawa sa Kanya. Mga kapatid, pakinggan natin itong katotohanan na ang disiplina ng Diyos ay tiyak, sigurado. At pag magdisiplina ang Diyos ay masakit. Bakit ganito? Bakit 7 years? Upang ipakita sa atin kung gaano kaseryoso ang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay seryoso sa pagharap ng kasalanan. Hindi siya Diyos na walang pakialam. Okay lang, hayaan ka lang. Hindi siya Diyos na kinukonsinti ang ating mga kasamaan. Sa halip, ang salita ng Diyos ay nagtuturos na siya ay banal at matuwid. At dahil dito, ang kasalanan ay hindi niya pinalalampas. So mga kapatid, ang Biblia ay malinaw po dito na ang ating Panginoon sa Exodus 34 verse 6 ay slow to anger. Oo, ang Diyos ay matyaga. Slow to anger, hindi madaling nangagalit. Yan po ang inawit kanina, di ba? Blessing sa akin yon, yung stanza number 2, na ang Diyos ay hindi madaling magalit. Pero madali siyang nagbi-bless sa atin, nagbigay ng mga blessing. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagagalit sa ating mga kasalanan. Galit ang Diyos sa ating mga kasalanan. Nagalit ang Diyos. Sa katunayan, ang kanyang pagkapuot sa kasalanan ay bahagi ng kanyang kabanalan. Then, kaya nga, dito po sa chapter 6, hindi agad pinusahan ng Diyos ang Israel nang walang babala. May warning ang Panginoon. Ngunit nang patuloy silang sumuway sa Panginoon, hinayaan ng Panginoon na maranasan po nila ang bunga ng kanilang kasalanan. Sobrang sakit, sobrang pait. 7 years, wala silang ani. Lahat kinukuha ng mga Midianites, lahat kinukuha ng mga kalaban. So mga kapatid, ganito kaseryoso ang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi niya ito tinatawag na maliit lang. Hindi niya ito tinatawag na okay lang na gawin mo ang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Sa kanyang harapan, ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Hindi po biro ang kasalanan sa harap ng Diyos. Minsan inisip natin, maliit lang naman po ito, Brother Josie. Pastor, maliit lang naman ito. Nag-compromise lang naman ako. Pastor, maliit lang naman ito. Nagsisigarilyo lang naman ako. Nagmumura lang naman ako. Maliit na bagay lang yan. Pero mga kapatid, ang kasalanan ay laging may kapalit. Asahan mo yan. Asahan mo kung ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, asahan mo yan. Pero kapag hindi ka anak ng Diyos, huwag mong asahan yan. It's biblical na walang pagpapalo sa'yo. Wala akong karapatan mamalo sa hindi ko anak. Pero kapag anak ko, may karapatan akong paluin siya, may karapatan akong i-correct, ituwid siya sa hindi tama na ginawa niya. Ganon din po tayo sa Panginoon. Kung dahil tayo ay anak ng Panginoon, dahil tayo ay children of God, asahan mo ang kanyang chastening. Asahan mo ang kanyang talo. Kailan? Siguro hindi mo pa maramdaman ngayon. Kailan? Siguro sa susunod na buwan. Kailan yan? Siguro susunod na taon. Basta laging tandaan, may bunga yan. May bunga at may kapalit yang kasalanan na ginawa mo. Kasi hindi tayo makatago sa Panginoon. Omnipresent, omnipotent, omniscient ang ating Panginoon. Wala tayong maitago sa Kanya. Wala tayong utang na hindi natin babayaran. So mga kapatid, hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel sa kanilang kasalanan. Sa halip, nakita naman natin, dinidisiplina sila ng Diyos. At bagamat masakit ang kanilang dinadanas, sobrang matindi, sobrang masakit, ito ang ginamit ng Diyos upang sila ay mapilitang tumingin, mapilitang tumawag, mapilitang dumaing sa Kanya. Panginoon, tulong po. Okay? Tulong. Sobrang hirap na po kami. Kaya sa verse 6 po, ito ang pinaka-climax sa buhay nila na sila ay tumawag na talaga sa Panginoon. Sobrang sakit, sobrang atindi ng oppression. Gayon, lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Kita ba natin dito ang kahirapan ay nagtulak sa bayan ng Israel upang sila ay tumawag sa Panginoon.
So ginamit ng Panginoon yan. Ginamit ng Panginoon ang chastening, ang discipline na yan upang sila ay tumawag sa Panginoon. Alam niyo, kung hindi sila tumawag sa Panginoon, hindi pa yan, di ba? Siguro iniisip ko mayroon pang mabigat, napakasakit na ibigay ng Panginoon sa kanila. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Pero dahil sila ay sobrang naghirap na, hindi na nila kaya, dumaing sila sa Panginoon. Panginoon, tulong. Tulong. Ganon tayo mga tao, kung kaya pa, okay pa naman, hindi pa tayo lumapit sa Panginoon. Pero ito po ang ating subpoint. A, God lovingly disciplines His children. Ang Diyos ay may pag-ibig na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Napakaganda, di ba? Ang salitang lovingly. God lovingly disciplines His children. Na kung minsan kapag nung tayo ay mga bata pa, didisiplina tayo, hindi natin maramdaman ang pag-ibig nila. Di ba? Kapag pinapalo ka ng palo na halos mamatay ka na sa sakit, ay hindi natin maramdaman ang pag-ibig nila. Pero ganon ang ating Ama. God lovingly disciplines His children. Ang Diyos ay may pag-ibig na nagdidisiplina sa kanyang mga anak. True children of God experience discipline. Hebrews 12 verse 6. For whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarusahan ang bawat itinuturing na anak. Kita natin dito na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, normal o ma-experience mo talaga itong pagpalo ng Diyos, pagdisiplina ng Diyos. At ito ay painful, but it is never punishment without love. Kaya mga kapatid, kung tayo ay dinidisiplina ng Panginoon, ano ang gawin mo? Ikaw ba ay mas lalong lumayo? Dinidisiplina ka. Ganun minsan ang tugon ng mga mananampalataya. Kapag dinidisiplina, mas lalong lumayo. Pero hindi po yan ang goal ng Panginoon. Kapag dinidisiplina ka, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Kapag dinidisiplina ka, hindi ibig sabihin pinaalis ka sa church. Dinidisiplina ka upang ikaw ay manumbalik na maglingkod sa Panginoon. Dahil hindi kalooban ang ginawa mo, may disiplina na ibigay sa iyo. Kung tingnan po natin sa Biblia, maraming yung discipline ay ina-apply ng Panginoon sa mga individual sa bayan ng Israel. Pero may mga tao na pinurusahan individually. Like si Ananias at saka si Sapphira. Ang kanilang kasalanan ay lied to the Holy Spirit in Acts chapter 5, verse 1 down to verse 11. Ang discipline po nila dito ay immediate death. Sila ay namatay agad. Dahil sa kanilang pagsisinungaling. Ipinakita nito kung gaano kaseryoso ang kasalanan. Seryoso ang kasalanan, lalo na sa loob ng iglesia. At dahil po, sa nangyari sa Acts chapter 5, mayroong takot ang mga taon, mga nanampalataya na hindi gawin yung kasalanan. At si Moses, ang kanyang kasalanan po, disobeyed God by striking the rock instead of speaking to the rock. Dahil sa kanyang galit. Instead na speak to the rock, kinampas niya ang rock. So, ano ang discipline na ibinigay ng Panginoon sa kanya? Malapit na sana siya makapasok sa promised land. Malapit na, nakikita niya na. Excited na siguro siya. Pero dahil sa kasalanan na yon, ayun po ang way ng discipline ng Panginoon na namatay siya, na hindi nakapasok sa promised land. Diba? Yun talaga ang pinaka-exciting part sa buhay niya, na makapasok sa promised land. Pero dahil sa kanyang kasalanan, striking the rock instead of speaking to the rock, may discipline binigay sa kanya. And then may dalawang lalaki po sa Biblia na ito palagi ang iniisip ko, na kapag gumawa ng kasalanan ay pagkawasak, di ba? Sila ay namatay, malapit sa mga banal na bagay. Pero mga kapatid, ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Pinapaksabi po dito, hindi po nila kilala ang Diyos. They knew not the Lord.
So isipin ninyo na nasa templo sila, pero hindi po nila kilala ang Diyos. Pero hindi po sila agad pinurusahan ng Diyos. Ang kanilang ama na si Eli, ang kanilang priest, ay pinagsabihan lang sila. Pero walang discipline na ginawa si Eli sa kanila. Nung nakita po natin na disiplina po sila ng Panginoon, namatay po sila sa laban nung may laban sila dalawa. At makita po natin dito na maliit na kasalanan, malaking kasalanan ay kasalanan pa rin sa Panginoon. Di ba? Pwedeng sabihin, Panginoon, isang kasalanan, maliit lang naman to, pero napakarami pong ginawa kong mabuting bagay. Pero ito, disiplina agad, hindi po baliwala ng Panginoon. Huwag nating isipin na maliit lang ito, okay lang ito sa harap ng Panginoon. Hindi naman ito mapapansin, wala naman nakakita sa akin, mga kapatid. Nakikita ka ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil tayo ay anak ng Diyos, tiyak ang kanyang disiplina. Tiyak ang kanyang disiplina. Ito ay patuloy niyang itutuwid. Masakit ang pagtutuwid. Kapag mamalo tayo sa ating mga anak, ang unang nasasaktan ay tayo. Di ba? Masakit kapag ikaw ay mamalo sa iyong anak. Pero kailangan nila yan. Kailangan nating gawin yan. Upang ipakita kung gaano kaseryoso ang kasalanan na ginawa po nila. Hindi po biro ang kasalanan na ginawa po nila. So kung hindi masakit ang disiplina, baka isipin nila natin na okay lang pala. Bearable lang. Kaya lang pala. Pwede pa, ulitin isang beses. Ulit-ulitin na lang natin ito kapag okay lang pala. So kapag tayo ay didisiplina ng Diyos, huwag kang magalit. Okay? Huwag kang magalit. Huwag tayong mag-rebuild sa Panginoon. Tumugon tayo ng tama. Kasi pakiusap yan ang kinakausap ka ng Panginoon na magpakumbaba tayo sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, dinidisiplina mo ako. Ano ang ituro niyo po sa akin? Panginoon, siyasatin niyo po ang aking puso. Kung saan ako nagkamali, saan ako dapat magsisi, anong kasalanan na gawa ko. Bakit ka magpakumbaba? Dahil ang layunin ng Diyos sa disiplina ay hindi upang lumayo tayo sa Kanya, kundi ibalik tayo sa Kanya. Ibalik tayo sa Kanya. Itutuwid tayo upang manumpalik sa Kanya. Kaya sa point B, ang layunin ng Diyos ng disiplina ay pagsisi at panunumbalik. God's purpose in discipline is repentance and restoration. Ang layunin ng disiplina ng Diyos ay hindi upang sirain tayo. Diba? Hindi upang wasakin ang buhay natin, kundi upang tayo ay magsisi at manumbalik sa Kanya. God's discipline is meant to lead us back to Him. Mga kapatid, mahalagang maunawain natin ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang Kanyang disiplina ay hindi para wasakin tayo, kundi ibalik tayo sa Kanya. Makita natin ito sa Israel na dumaan na matinding pagdurusa sa kamay ng Midianita. At dito po malinaw na ang layunin ng Diyos ay kabanalan. Bunga ng disiplina ay kapayapaan at katuwiran. Ibig sabihin, restoration ng relasyon sa Diyos. Wala na tayong maraming explanation dito dahil parang kinulang tayo sa oras, di ba? Pero makita po natin ito na asahan natin ang disiplina ng Diyos. Dahil ang goal ng Panginoon ay manumbalik ka sa Kanya. Kung ikaw ay may tinatago na kasalanan ngayon, bitawan mo na yan, surrender mo na sa Panginoon yan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. At mahabagin ng Panginoon, papatawarin ka niya, magsisi ka sa iyong kasalanan. At ang Panginoon ay gracious. Huwag kang lumayo sa Kanya, huwag kang mahiya sa Kanya. Many times nagkasala tayo sa Panginoon. Ang tugon mo ba ay lumayo? Ang tugon mo ba ay ayaw ko na, hinto na ako sa pananampalataya ko? Napakahirap pala. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Magsisi ka at manumbalik ka sa Kanya. Kaya, point number 3 na po tayo. Sa I think verse 8 o verse 7 hanggang verse 10. Okay, tingnan muna natin ang verse 7 down to verse 10. Then sabihin ko po ang ating last point. Nang dumaing sa Panginoon ang anak ni Israel dahil sa Midian, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa kanila, di ba ang propeta, messenger po ng Panginoon yan, ito ang mensahe ng Panginoon sa inyo.
Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kayo'y aking pinangunahan mula sa Ehipto at nilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin, iniligtas ko kayo sa kamay ng Ehipsyo at sa kamay ng lahat ng mga paghihirap sa inyo at ang aking pinalaya sila sa harap ninyo. At ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayo magbigay galang sa mga Diyos ng mga Amoreo ng kanilang lupain na inyong tinatahanan. Ngunit hindi niyo dininig ang aking tinig. Ano ang gawin po natin upang mas lalo po nating sundin ng buong puso ang salita ng Panginoon? Point number 3. We must continually remember God's grace and faithfulness. Alalahanin ang biyaya at katapatan ng Diyos upang tayo ay sumunod sa Kanya ng buong puso. Ito ang problema. Hindi sila, madali nilang malimutan ang ginawa ng Panginoon. Makakalimutin kung sa atin parang ulyani na, makakalimutin. So kailangan nating patuloy na alalahanin ang biyaya, ang katapatan ng Diyos. Bakit? Upang tayo ay sumunod sa Kanya ng buong puso. Ang patuloy na pag-alala sa biyaya ng Diyos ay nagtulak sa atin na sumunod ng buong puso sa Kanyang salita na kahit minsan ay mahirap po ito. Ang pusong patuloy na umaalala na sabi ng Panginoon, I brought you up from Egypt. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Tapos na dito ba? Past na po ito. Past tense na. Ito ang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila pa ay nasa Ehipto, na kung saan ay naghirap sila po doon at dumaing sila sa Panginoon. I brought you up from Egypt. I brought you out of the house of bondage. I delivered you out of the hand of Egyptians. I delivered you from the oppressed. I drove you out from before you. I give you this land. I give you their land. Ako ang nagbigay sa inyo ng lupain. So ano ang pinapaalala ng Panginoon po dito? Pinapaalala muna niya ang kanyang ginap. Naalala mo ba ang ginawa ko sa iyo? Nung wala kang pag-asa, tinulungan kita, di po ba? Nung ikaw ay nasa kahirapan, inaalis kita. Nung nanalangin ka, tinugon ko ang panalangin mo. Nalimutan mo na. Limutan mo na. Siguro masakit, sobrang masakit ito sa damdamin ng Panginoon, ano? Kung mayroon kang anak na tinutulungan mo, sinasakripisyo mo pa ang buhay mo, pero ganun ang tugon. Ganun pa ang tugon. Disobedience, pagsuway sa Panginoon. Masakit ito. Sino sa atin ang hindi pinagpala ng Diyos? Sino sa atin ang hindi tinutulungan ng Diyos? Sino sa atin ang nanalangin pero wala talagang sagot? Huli sinabi ng Diyos, but you have not obeyed my voice. Mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng Diyos, hindi pa rin sila sumunod. Bakit? Dahil nakalimot sila. Nakalimot sila na niligtas sila ng Diyos. Nalimutan nilang kabutihan ng Diyos. So, bakit pinapaalala ng Diyos ang ginawa niya? Kahit past na. Okay? Sa mga past. Nangyari na. Sa point A, ang pagsunod ay laging kaugnay ng pag-alala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Obedience is always connected to remembering who God is and what He has done. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi kailanman hiwalay sa pag-alala sa kanyang biyaya. Hiwalay sa kanyang mga ginagawa sa buhay po natin. Diba? Connected talaga ito. Bakit ka naglingkod sa Panginoon? For example, bakit ka nagpatuloy sa iyong panampalataya na marami namang paghihirap? Ako, ang maalala ko dahil sa kaligtasan ng Panginoon na ibinigay sa akin na dati, ako ay walang pag-asa. Na dati tayo ay hindi natin alam ang ebanghelyo, tayo pala ay makasalanan, at dahil sa kasalanan natin, sapat na ito para tayo ay mapunta sa impyerno. Pero pumarito, pinadala ng Diyos ang kanyang tanging anak, kanyang buktong anak si Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Kanya, ay makatanggap po tayo ng buhay na walang hanggan. So kaligtasan ang mag-udyok sa atin na patuloy na maglingkod sa Panginoon. Di ba ang kaligtasan sapat na yon para maglingkod ka sa Panginoon sa maraming paraan. Minsan ayaw mo na, pero pag maalala Panginoon, ganito mo pala ako ka,
Mahal, Panginoon, ayaw ko mag-prayer-meeting, Panginoon, sakit. Maraming dahilan pag ayaw, pero pag gusto, maraming paraan. Panginoon, ayaw ko muutin ng prayer-meeting, Panginoon, ayaw ko na magsamba, pero alalahanin mo, ngayong linggo ba, nagkulang ang Panginoon sa'yo? Di ba? Ngayong linggo ba, nagkulang ang Panginoon sa'yo? Hindi ba pinoprovide ang Panginoon ang mga pangailangan mo? Tapos pagdating sa linggo, marami kang dahilan. Marami tayong dahilan na hindi na natin sambahin ang Panginoon na ganun lang, basta-basta lang ganun. Na ayaw mo na, hindi mo na siya sambahin, ayaw mo na maglingkod sa Kanya. Kaya po, sabi po ng Psalm 103 verse 2, purihin mo ang Panginoon, aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na ibig sabihin ang ugat ng pagsamba at pagsunod ay hindi pagkalimot, kundi patuloy na pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Alalahanin mo palagi, magandang bagay, alalahanin mo palagi, araw-araw, di ba? Ang kabutihan, katapatan ng Diyos, ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14, mag-ingat ka, baka makalimot ka sa Panginoon mong Diyos kapag ikaw ay kumain at magbusog at yung puso ay magmataas na. Makita natin dito na ang pagkalimot sa Diyos ay bunga ng kapalaluan at pagsuway. Kaya ang Diyos ay laging nagpaalala, huwag mong kalimutan kung sino ako at kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Huwag kang magalit kapag pinapalalahanan ka ng ating pastor. Pinapalahanan tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon. Huwag kang magalit. Ang Israel ay paulit-ulit na bubagsak. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil sa nakakalimot, kaya palagi silang pinapalalahanan ng Panginoon. Application natin dito, laging alalahanin ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, remember, God saved you by grace. God has sustained you through many trials. God has forgiven you many times. God has provided for your needs. God has kept you until now. Kaya nandito ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang biyaya ng Diyos. Dahil kung nakalimot ka, ay parang wala ka ng gana na magpatuloy sa Panginoon. At ang pusong marunong umaalala sa biyaya ng Diyos ay pusong marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. So when we remember His grace every day, mas na-strengthen ang ating pagsunod sa Kanyang salita. Subpoint B, at ito na, malapit na tayo. God demands exclusive obedience because He alone is Lord. Verse 10, natin makita. Last verse. Ang Diyos ay humingi ng nagtatanging pagsunod sapagkat siya lamang ang Panginoon. Verse 10, at sinabi ko sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magbibigay galang sa mga Diyos, malita, sa mga Diyos ng mga Amoreo, ng kanilang lupain na inyong tinahanan, ngunit hindi nyo dinidinig ang aking tinig. So mga kapatid, ito ay malinaw na sinabi ng Diyos dito na siya ay ayaw ng Diyos, hindi siya papayag na may kalahating pagsunod, di ba, sa Kanya. Dahil yan nga ang ginawa, ito nga ang ginawa ng iniisa-isa ng Panginoon kung ano ang ginawa niya. So God demands exclusive obedience. God demands exclusive obedience. Ang Diyos ay nagsalita na parang nakipagtipan sa Kanyang bayan. Ako ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, siya lang ang tunay na Diyos nila. Siya lang ang dapat nilang kinakatakutan. Siya lang ang dapat sambahin at siya lang dapat sundin. Hindi yung Diyos nang doon sa lupain. Ngunit ang problema ng Israel, pinagsabay nila ang Diyos at ang mga Diyos-Diyosan ng mga Amorita. Pinagsabay nila. Parang wala silang loyalty. Parang gusto nilang may Diyos sila na tunay, makapangyarihan. Pero may backup plan sila sa ibang Diyos. Okay. Kung hindi tayo dinggin ng Diyos, doon sa langit, na makapangyarihan ng Diyos. Okay, kung hindi pala siya tumugon sa ating panalangin, dito muna tayo sa Diyos-Diyosan. Di ba? So yun ang backup plan po nila. At ito ang seryosong paalala ng Diyos, huwag kayong matakot sa ibang Diyos. Ako lamang ang dapat ninyong sundin. So, mga kapatid, makita po natin dito ano ang dahilan kung bakit minsan buo ang ating pagsamba at paglingkod sa Diyos.
May mga Diyos sa ating buhay na hindi natin lubos na tinatalikuran. May mga ibig sabihin ng mga Diyos na sa ating buhay na hindi natin isuko. Maging Diyos-Diyosan natin yung bahay natin, yung pera natin, yung sasakyan natin, at mga trabaho natin minsan. Hindi man ito tumutukoy sa ribulto tulad sa panahon ng mga Israel, pero ito ay mga bagay na unti-unting kumuha ng puwang na para lang sa Diyos. So, mga kapatid, exclusive na isang Panginoon na exclusive na pagsunod sa Kanya at dinidiman ito ng Panginoon. Concluding application po natin, obedience is the proper response to the grace we have already received. At alalahanin din palagi ang grace ng Panginoon, at dahil pag maalala po natin, malaking bagay sa ating buhayan na sumunod sa Kanyang salita. At obedience, hindi man madali, pero ito ang proper response, ito ang tamang tugon dahil sa biyaya at katapatan ng Panginoon. So sa umagang ito ay tayo ay lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Kanya, dahil hindi madaling mag-obey sa salita ng Panginoon, pero ito ang nararapat po nating tugon. Hindi patuloy na pagsuway, kundi patuloy na pagsunod sa Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our gracious and loving Father, Panginoon, sa umagang ito, kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon. May mga panahon na kami, Panginoon, ay nagkasala. Ginawa po namin, Panginoon, ang hindi matuwid na bagay. Pero salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyo po kaming dinidisiplina, patuloy niyo po kaming tinuturuan, Panginoon, upang kami ay manumbalik sa inyo. At inamin po namin, Panginoon, na may pagkakataon na hindi po kami, Panginoon, sumunod sa inyo ng buong puso. At may bahagi po ng aming buhay na hindi pa po namin lubos na isuko po sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. At mga kapatid, sa oras na ito, nais ng Panginoon na pakinggan po natin ang Kanyang salita, at nais ng Panginoon na tumugon po tayo sa Kanyang salita. At manalangin po tayo sa Panginoon sa umagang ito, na turuan niyo po kami na piliin ang pagsunod kaysa piliin ang pagsuway. Ang kalooban niyo po, Panginoon, ang aming sundin, ang aking sundin, hindi po ang aking laman, hindi po ang aking flesh. Manalangin ka sa Panginoon, humingi ka sa Kanya ng biyaya. At sapagkat nandyan po palagi ang grace ng Panginoon at hindi po niya tayo pinapabayaan. At hiningan po natin ang ating mga pianist na mag-play po ng isang song, at kausapin po natin ang Panginoon sa panalangin pagkatapos po sa Pastor Abit po sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalala patungkol sa nangyari. Matagal na panahon na, Panginoon. Pero ang katotohanan ay nauulit din po sa aming mga buhay na kami po mga naka-experience ng inyong kabutihan ay mabilis makalimot magkaminsan. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalo, sa mga disiplina, sapagkat ito po ang paraan upang maalala po namin kung gaano na kami kalayo sa iyo minsan, Panginoon. Dalangin ko po para sa aking sarili, para sa aking pamilya at sa aming pong church family, sa lahat po ng mananampalataya na nakinig ng mensahe
na tulungan mo po kami, Panginoong, huwag makalimutan, huwag limutin ang inyong kabutihan sa buhay namin, na ito po'y palagi naming sariwain, Panginoon, sadyain naming gawin ito, upang sa gayon ay huwag namin din makalimutan ang dahilan kung bakit dapat po naming ibigay aming buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon, patawarin mo po kami sa paglimot sa iyo at pagsunod sa aming mga kagustuhan, gayong kayo po ay napakatapat sa amin. Panalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng matatag na puso, matatag sa pag-alala sa ginawa niyo po para sa amin, at matatag sa pagpili, Panginoon, na mamuhay para sa iyo at hindi po para sa aming sarili. Salamat, Lord, sa message. Give us, Panginoon, strength para maipamuhay po ito sa aming pong buhay. Ito po ang aming